Sa kabanatang ito, biglang nagulantang ang lahat ng lumitaw ang isang makapangyarihang enerhiya sa kalangitan. Si Chen Feng, na kilala bilang isang sa pinakamalakas na mandirigma, ay nabigla nang maramdaman niya ang presensya ng isang bagong kalaban. Galit na galit ito at sumigaw na sa wakas ay natagpuan na niya si Li Yunxiao at hindi na niya ito papalampasin pa. Laking gulat ng nakasaksi, lalo na si Saikin nang makilala niya ang bagong dating. Napabulalas na lang ito sa takot at nagsabi na siya nga ang taong nanakit kay Tuan Muda at sumampal sa kanya. Lalong nag-init ang laban. Ang matandang guro ay napasigaw kung kilala nila ito at kung sino ito. Kung ito ba si Li Yunxiao. Nagliyab ng enerhiya ang paligid habang umatake si Chen Feng. Ngunit si Li Yunxiao ay kalmado lang. Sa isang iglap sumabog ang lupa sa tindi ng banggaan at balot ng usok ang buong arena. Nang luminaw ang tanawin, nakita ng lahat si Chen Feng na nakaluhod sa lupa, habol ang hininga. Hindi makapaniwala ang mga elders. Sa isip ng isang elders na ang taong ito ay si Li Yunxiao at nagawang talunin si Chen Feng. Tahimik ang paligid, lahat ay nakatingin kay Li Yunxiao. Agad naman nagsalita si Li Yunxiao na ang taong kalaban niya ngayon ay isa palang baliw. Pagbagsak ni Chen Feng matapos ang laban, sumiklab ang kaguluhan. Napatanong ang isa kay Kuibo kung anong ginagawa nito habang pinipigilan siyang umatake pa. Ngunit malamig ang tugon ni Kuibo na bilang opisyal na tagapamagitan ng laban, may karapatan siyang parusahan ang sinumang manggugulo. Kung magaan ang kasalanan, pipigilan niya ito. Pero kung mabigat ay papatayin niya ito mismo sa lugar. Nanginig ang ilan sa kanyang sinabi. Isa sa mga nakatatanda ay sumigaw na gusto ba nito na maging kaaway ang Sekte Sword. Ngunit biglang sumabat si Li Yunxiao na kung ano naman kung maging kaaway nila ang Sekte Sword. Ito ay teritoryo ng Alyansang Kalakalan at habang sila ay nagkakaisa, kahit ang Holy Region ay hindi magtatangkang labanan sila. Dugtong pa nito kung gusto ba nitong simulan ng isang digmaan at kaya bang akuin ng bigat noon. Sandaling natahimik ang paligid, ngunit ilang sandali lang ay narinig ang mga hiwaya ng suporta. Tumindig ng matikas si Kuibo, nakatayo sa gitna ng arena, taas noo at walang bahid ng takot. Ngunit ang matanda ay nagsalita kay Tuan Kui na tila mali ang pagkaunawa nito. Umatake ito sa kanilang batang Panginoon at ito ay sobra na. Tumalilis si Kuibo, galit pa rin, ngunit tumingil din sa wakas. Bulalas nito na kung hindi lang dahil sa paggalang niya sa Sekte Sword, ay pinatay na niya ito ngayon. At kung ayaw nitong madamay, mas mabuti pang manahimik na lamang at manood. Habang paalis si Chen Feng, nanginginig sa galit at sumigaw ito, na siya'y babalik at hindi pa tapos ang laban. Ngunit pinutol siya ng kanyang kasama at sinabihan na kung hindi niya ito kayang talunin, tumahimik na lamang ito. Huwag na itong magpahiya pa. Galit na galit si Chen Feng ngunit wala siyang nagawa. Ibig nitong lumaban. Ibig nitong hamunin ulit si Yunxiao, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Tahimik lamang si Li Yunxiao, nakataas ang ulo habang pinagmamasdan ang papalayong Chen Feng. Mahinang nagsalita si Li Yunxiao na kung sa tingin nito karapat-dapat siya, patunayan niya muna ito. Manalo sa lahat ng laban at kapag napatunayan niyang kaya siya nito, saka lang niya kikilalaning karapat-dapat humarap sa kanya. Napatigil ang lahat. Kahit ang mga pinuno ng Alyansang Kalakalan ay napahanga. At sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang naging malinaw sa lahat. Si Li Yunxiao ay hindi basta ordinaryong mandirigma, isa siyang halimaw na may dignidad ng isang tunay na hari ng labanan. Matapos ang matinding laban, lumapit ang isa sa mga tauhan ni Tuan Kui at nagpahayag na ang kasapi ng Spirit Turtle Guild na si Mantian ay tinamaan ng natitirang enerhiya mula sa atake ni Chen Feng. Tahimik na tumingin si Kuibo sa paligid, malamig ang tinig. Ang opisyal na umatras ang Spirit Turtle Guild. Lahat ay nabigla. Isa na namang grupo ang umurong mula sa paligsahan. Ang tagumpay sa laban na ito ay napunta sa Tianyuan Trade Guild kay Li Yunxiao. At ang susunod na laban ay sa pagitan nila Li Feiyu laban kay Jiang Kui. Pagkatapos ng laban, lumapit ang grupo ni Li Yunxiao. Tinawag ni Linger at tinawag na Young Master si Yunxiao at nakangiti naman si Yunxiao dito. Humingi ito ng pasensya sa pagkakamali nito at ngumiti lang si Yunxiao habang tinatapik ang balikat nito. Agad itong nagpasalamat sa pag-unawa sa kanya. Pagkatapos ay biglang naging seryoso ang mukha ni Li Yunxiao. Agad siya nagpahayag ng tungkol kay Yu Wenbo. Pinag-isipan na niya ito na lahat ng ito ay tila may koneksyon sa Thousand Treasure Tower, lalo na sa mga nakatataas na nakatalaga sa Songyue City. Sumabat si Feiyu na kung ganoon,
Ibig nitong sabihin na may mga nakatatanda sa tore na sangkot sa kaguluhang ito at tumango si Li Yunxiao. Patuloy na pahayag ni Yunxiao na alam ni Yuwenbo na hindi pa sapat ang kanyang lakas pero dumating pa rin ito upang humingi ng tulong. Ibig sabihin, wala na siyang mapagkatiwalaan sa loob ng tore. Ang ilang nakatatanda roon, tiyak na kasabwat. Ngunit nag-aalinlangan ang iba dahil ang mga matatandang iyon ay hindi basta-basta. Lahat sila'y mga mandirigmang higit pa sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang mahina. Tumango lang si Yunxiao at nagbabala na kailangan nilang lahat mag-ingat. Hindi siya kikilos hanggat hindi siya sigurado. Tahimik na napatingin ang isa sa kanilang kasamahan. Nakatingin lang siya ay Li Yunxia na naglalakad palayo. At sa kanyang puso, unti-unting sumibol ang paggalang at takot. Matapos ang unang laban na nagwakas sa mabilis na tagumpay ni Li Yunxiao, muling nagtipon ang lahat sa arena. Ang tagapamahala ng paligsahan ay tumindig at nagwika na ang unang ronda ay tapos na. Ang sistemang ito ay batay sa puntos. Ang may pinakamataas na puntos, siya ang panalo. At ngayon ay sisimula na ang ikalawang ronda. Isa-isang inilabas ang gintong mga bola. Ang Guild ng Kalakalan ng Tianyuan ang numero 1, samantalang ang Guild Kalakalan ng Mando ay pangalawa. Mula sa kabilang panig, ang mga kasapi ng Mando Guild ay ngumisi ng may pang-uuyam. Agad na nag-init ang ulo ni Hanyo. Napagsabihan niya ang mga ito na bastos at kung gusto ba nilang ibaon niya ito sa lupa. Napailing si Li Yunxiao habang ang dalagang si Qin Yue ay napabuntong hininga. Pababulalas ito na isa talagang maduming mag-isip si Hanyo. Ang mga kasapi ng Mando Guild ay nagtawanan. Sigaw ng isa kay Tuan Kui na ang lalaki ay walang galang. Hindi ba't nararapat lamang siyang parusahan? Ngunit hindi nagpaawat si Hanyo. Sumigaw pa ito na anong parusa at mga walang hiya. Ngunit bago pa uminit ang sitwasyon, sumabat si Li Yunxiao sa malamig na tinig. Kahit bastos ang pananalita nito, iyon ay bagay sa pagitan ng Tianyuan Guild at ng Mando Guild. Ano ang kinalaman ng mga taong mula sa Sword Sect? Ngunit galit na sumigaw ang kalaban na bago pa lamang siya natuto kung umasta parang hari at wala itong galang. Ngunit biglang sumabat si Kuibo, ang tagapamahala. Sumasang-ayon ito kay Li Yunxiao. Ang sigalot na ito ay panloob na usapin ng samahan ng mga mangangalakal. Dagdag pa niya na si Chen Feng ay mula sa Mando Guild at si Xiao Jingming ay asawaan niya. At walang karapatang makialam si Tuan Zhu. Natahimik ang kalaban, nanginginig sa inis. Pinagbantaan pa nito si Li Yunxiao na maghintay lamang na kapag tapos na ang usapan ng alyansa, hahanapin niya ito at mag-uusap sila ng personal. Ngunit ngumisi lang si Li Yunxiao at sumagot na ang mga asong maingay, kadalasan ay hindi nangangagat. Natawa ang grupo ni Kuibo at Feiyo at sumang-ayon sa sinabi ni Li Yunxiao. Ilang sandali pa'y inanunsyo na ang mga susunod na laban. Guild Kalakalan Tianyuan, Li Yunxiao laban sa Guild Thunderwind, Xiangzi. Mula sa mga tagapanood, si Kuibo ay napaisip habang pinagmamasdan si Li Yunxiao. Walang duda para sa kanya na napakalakas ni Li Yunxiao. Ngunit may kakaiba sa kanyang aura, mahirap sukatin. Sumang-ayon naman ang isa pa, ngunit para sa kanya si Xiangzi man ay misteryoso, hindi din nito mahuhulaan ang kakayahan niya. Pero kahit ano pa, ang panalo, siguradong kay Li Yunxiao. Habang naghahanda na ang lahat sa labanan ni Li Yunxiao at Xiangzi, biglang natahimik ang arena. Ang matanda sa gilid ay ngumiti habang pinagmamasdan ang dalawang mandirigma. Sa gitna ng arena, ngumisi si Li Yunxiao at naglakad patungo sa kalaban. Para sa kanya kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Siguradong may tinatagong trump card si Xiangzi. Tumawa si Xiangzi at tumugon na kung meron man siyang trump card, sa tingin ba nito na sasabihin niya ito sa kanya? Ngumiti si Yunxiao at sumang-ayon naman. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti si Xiangzi ng may kumpiyansa. Dagdag pa nito na may ilang trump card siya. Akala niya hindi na niya kailangang gamitin ito, pero mukhang mapipilitan siyang magpakita ng isa o dalawa dahil kay Li Yunxiao. Agad naman sumagot si Li Yunxiao na inaabangan niya ito, at nagulat ang mga manood sa tagpong iyon. Ngunit bago magsimula ang laban, pinalapit ni Xiangzi si Li Yunxiao at may gustong itanong. Tinanong nito tungkol sa Alchemist Tower noong nakaraang araw kung totoong nakarating ito sa ikasyam na palapag. Napatigil si Li Yunxiao, nanlamig ang ekspresyon. Dagdag pa ni Xiangzi kung may nakuha itong isang bagay sa loob. Tahimik ang paligid. Bahagyang ngumiti si Li Yunxiao, nakahalukip-kip ang braso. At biglang sumagot na sa tingin nito ano ang kanyang nakuha. Agad na ipinahayag ni Xiangzi na isa itong bagay na may kinalaman sa Ancient Dragon.
Nanlaki ang mga mata ni Leon Xiao sa nadinig. Ramdam ng lahat ang biglang pagbabago ng enerhiya. Ang ngiti ni Leon Xiao ay nawala, napalitan ng malamig na titig. Sa mga manunood, nagbulungan ang ilan. Maya-maya pa, tumalikod si Leon Xiao at naglakad palayo. Napatigil ang lahat sa gulat. Ang iba nagsabi pa na binayaran siya ng Thunderwind Guild para sumuko. Sa gitna ng arena, humalakhak si Leon Xiao, nakatingin sa kalaban na tila walang bahid ng takot. Sabat pa nito na kung gusto nito kunin, lumapit siya at kunin niya ito mismo. Nangalit ang ngipin ni Xiang Zi at sa isang kisap mata ay bigla siyang naglaho sa ere, parang kidlat na bumagsak mula sa kalangitan. Ngunit bago pa siya makalapit, umikot si Leon Xiao na parang bagyong nag-aapoy. Isang suntok ang lumipad, mabilis, malakas at puno ng ningas. Isang malakas na sabog ang yumanig sa lupa. Nakita ng lahat si Xiang Zi na tinalbog pa atras. Ngumiti si Yun Xiao sabay bitaw ng hamon. Yan na ba ang yabang mo kanina? Galit na galit si Xiang Zi. Kumikislap ang dilaw niyang mata, lumabas ang matatalim na pangil. Ngunit hindi pa rin natitinag si Leon Xiao. Ang kanyang katawan ay nagniningning ng gintong liwanag. Ang kanyang mga kamao ay binaluot ng kuryenteng parang sinag ng araw. Mabilis siyang sumugod, bawat suntok ay may kasamang kidlat at apoy. Habang pinapanood ng mga matatanda, nagtanong si Quibo kung paano nagagawa ni Leon Xiao na isa lamang martial emperor na may 7 bituin na lumaban ng pantay sa isang martial venerable. Tahimik na sumagot ito na dahil sa kanyang katawan at sa teknik ng pakikipaglaban. Ang kombinasyon ng dalawa ay higit pa sa karaniwang mandirigma. Sagot naman ni Feiyu na ang katawan ay naiintindihan niya, ngunit ang tenik niya ay parang normal lang. Si Xiang Zi ay hindi naman daw mahina. Ngumiti lang ito at agad dumagdag na hindi pa nararating ang antas ng martial sovereign, kaya hindi nito nakikita ang mas malalim na katotohanan. Ang bawat galaw ni Leon Xiao ay naglalaman ng batas ng mundo, ang tinatawag nilang Law of Power. Sa antas na ito, kahit ang mga martial venerable na may 3 bituin ay mahihirapan na siyang tapatan. Huminga ng malalim si Xiang Zi, nakangisi habang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Talagang napahanga siya kay Leon Xiao. Pero magpapatuloy ang labanan, hindi matatapos ang laban nila. Kaya gusto niyang ilabas nito ang tunay na lakas. At dahil sa sinabi ni Xiang Li, biglang nilabas ni Yun Xiao ang kanyang lakas. Biglang bumalot ang dilaw na enerhiya sa kanyang katawan. Mula sa kanyang palad ay unti-unting nabuo ang tatak ng langit at lupa. Ang Seal of Heaven and Earth na agad sinambit ni Leon Xiao. Ngunit hindi nagpatalo si Xian Zi. Ang kanyang katawan ay nagdilim at mula sa paligid niya ay lumabas ang asul na alon ng enerhiya na parang dagat na nagngangalit. Sinambit niya ang Golden Wave Palm at nagbanggaan ng 2 higanting puwersa, apoy laban sa tubig, langit laban sa dagat.